Dilubyong baha sa Southern China, karma o babala ng kalikasan? Binabayo ngayon ng matinding sakuna ang Southern China. Hindi ito basta-bastang ulan, ito ay halos walang humpay na buhos ng tubig mula sa langit na tila galit na galit. Bunga nito, malawak na bahagi ng mga probinsya sa timog ng bansa ang nalubog sa tubig. Sa datos ng mga lokal na otoridad, lampas 40 katao na ang kumpirmadong namatay, libu-libong pamilya ang nawala ng tirahan, at milyon-milyong halaga ng mga ari-arian ang tuluyan ng nawasak. Ang Guangdong Province, na isa sa pinakamalaki at pinakaprogresibong bahagi ng bansa, ang isa sa pinakanapuruhan. Kasama na rin dito ang mga lungsod tulad ng Meizhou, kung saan nangyari ang tinaguriang once-in-a-century flood, isang pagbaha na sinasabing minsan lang sa isang siglo ang tindi. Sa Meizhou City pa lamang, na may populasyong mahigit 3,800,000, halos lahat ng barangay ay apektado ng baha. Nagsimula ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan 1 linggo na ang nakakaraan. Mula noon, tila hindi na tinigilan ng langit ang pagbagsak ng ulan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang baha, mas lumalambot ang lupa, mas bumabagsak ang mga istruktura at mas dumadami ang mga nasasawi. Noong Martes, naglabas ng pahayag si Chinese President Xi Jinping kung saan nanawagan siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno at mga mamamayan na gawin ang lahat ng makakaya upang maprotektahan ang buhay ng mga tao at ang natitirang ari-arian. Sa kanyang mensahe, iginiit niya na ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat buhay ay may halaga. Ngunit ang tanong ng marami, bakit tila sunod-sunod na parusa ang natatanggap ng China sa mga nagdaang buwan? Hindi pa nga sila nakaka-recover sa mga epekto ng pandemya at tensyon sa politika. Heto na naman at tinatamaan ng mga trahedyang likas. Marami tuloy ang nagtatanong, ito ba'y simpleng sakuna o karma ng kalikasan? Isa sa mga pinaka-nakakabahalang bahagi ng pagbaha ay ang pagkasira ng mga pangunahing infrastruktura. Sa huling ulat, over 9,000 households pa rin ang walang supply ng kuryente. Noong Biyernes, 9 lamang ang naitalang nasawi sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon, agad itong tumaas sa 38. Hanggang ngayon, may 2 tao pa rin ang hindi pa natatagpuan. Dahil sa patuloy na panganib, agad na inilikas ang higit sa 100,000 individual mula sa iba't ibang barangay at probinsya. Ang iba sa kanila ay nasa mga evacuation center na masikip at kulang sa pasilidad. Sa kabila nito, wala silang ibang magagawa kundi ang maghintay, umaasa na sana'y huminto na ang ulan at bumaba na ang baha. Nitong nakaraang buwan, isa pang trahedya ang yumanig sa bansa ang pagguho ng isang bahagi ng expressway na may taas na 60 talampakan. Dahil sa labis na pagbasa ng lupa, bumigay ito at nagresulta sa pagkamatay ng 48 individual. Isang nakapanlulumong eksena na muling nagpapaalala kung gaano kalala ang epekto ng pagbabago sa klima. Sa mga kalapit na lalawigan tulad ng Fujian, Guangxi at Hunan, hindi rin nakaligtas ang mga mamamayan sa hagupit ng ulan. Sa isang malaking estasyon ng tren, kinailangang iligtas ng mga pulis ang mga pasaherong na stranded sa gitna ng lumalalim na baha. Sa Pingyuan County, ang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 barangay. Ayon sa datos, nakapagtala ng average rainfall na 179 na millimeters o 7.83 pulgada sa loob lamang ng ilang araw. Sa ibang bahagi naman, umabot pa sa 365.7 millimeters o 14.4 pulgada ang pagbuhos ng ulan, isang hindi pangkaraniwang dami ng ulan sa napakaikling panahon. Sabi ng mga meteorologists ng China, posibleng tumagal pa ang ganitong kalagayan hanggang sa katapusan ng buwan, lalo na sa paligid ng Yangtze River. Sa Zhejiang, natukoy na 76% na mas mataas ang ulan ngayong taon kumpara sa karaniwang tala sa parehong buwan ng mga nagdaang taon. Ang halaga ng pinsala sa ekonomiya ay umaabot na sa 3.65 bilyong yuan o katumbas ng mahigit 500 milyong dolyar ng Estados Unidos. Mahigit 356 na kilometro ng mga kalsada ang nasira, daan-daang mga tulay ang gumuho, at libu-libong ektarya ng sakahan
ang nalubog sa tubig. Noong mga araw mula Linggo hanggang Martes, naging pinakamalupit ang ulan. Tila pinagsama-samang puot ng kalikasan, mga punong nabuwal, mga kabahayang giniba, at mga kalsadang nabura sa mapa. Nasira rin ang isa sa mga pangunahing kalsadang nagdudugtong sa Meixin District at sa Southern Guangdong, isang rehiyong kilala bilang economic powerhouse na may populasyong mahigit 127 milyon. Kung pagbabasehan ang kasaysayan, karaniwan ang umuulan sa rehiyon mula Abril hanggang Setyembre. Ngunit nitong mga nakaraang taon, lumala ang pattern ng panahon, mas matindi ang ulan, mas malawak ang pinsala at mas matagal ang pananatili ng tubig. Ayon sa mga eksperto, ito ay malinaw na epekto ng climate change. Ang pagtaas ng temperatura sa mundo ay nagdudulot ng pagbabago sa galaw ng hangin at tubig na siyang nagiging sanhi ng mas matitinding sakuna. Hindi rin maitatanggi na malaki ang kontribusyon ng China sa problemang ito. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking emitter ng greenhouse gases sa buong mundo. Ayon sa datos, umaabot sa 10 bilyon metrikong tonelada ng carbon dioxide ang kanilang inilalabas kada taon. Ang dahilan, over 60% ng kanilang enerhiya ay galing pa rin sa coal at halos 70% ng kanilang kuryente ay nakabase pa rin sa coal-fired power plants. Bukod pa dito, 28% ng global manufacturing ay galing sa China, isang industriya na nangangailangan ng napakalaking enerhiya na karaniwang nanggagaling sa fossil fuels. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula na ring kumilos ang China. Naglabas sila ng mga plano upang bawasan ang carbon intensity at palawakin ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar at wind power. Ngunit malinaw na hindi sapat ang mga ito kung walang mas malalim at mas seryosong aksyon. Mahalaga ang papel ng Paris Agreement, isang pandaigdigang kasunduan na nilagdaan noong Disyembre ng 2015 sa Paris, France. Layunin nito na pababain ang global warming sa ilalim ng 2 degrees Celsius at kung maaari ay limitahan ito sa 1.5 degrees Celsius. Sa ilalim ng kasunduang ito, inaasahang magsumite ang bawat bansa ng kanilang nationally determined contributions o mga plano upang bawasan ang kanilang carbon emissions. Kailangan ding mag-ulat ng progreso at sumailalim sa regular na pagsusuri upang matiyak ang katuparan ng mga layunin. Ang Paris Agreement ay isang mahalagang simbolo ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos, may pag-asa pa tayong iligtas ang mundo mula sa patuloy na pagkasira. Habang patuloy ang pag-unlad ng China, hindi nila maaaring balewalain ang epekto ng kanilang industrialisasyon sa kalikasan. Ngunit tandaan natin, hindi lang ito problema ng China. Tayong lahat ay may papel na ginagampanan. Ang mga nangyayari sa Southern China ngayon ay dapat magsilbing babala. Maraming buhay ang nawala, maraming tahanan ang naglaho, at maraming pamilya ang nawalan ng pag-asa. Kung hahayaan nating magpatuloy ang ganitong sistema na inuuna ang kita kaysa sa kalikasan, darating din ang panahong tayo mismo ang makakaranas ng ganoong trahedya. Ikaw, anong masasabi mo? Ito ba'y nararapat bilang bunga ng kapabayaan? O ito ba'y babala para sa buong mundo na oras na upang kumilos? I-komento mo ang iyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Ako si John DTV at ito ang balitang hindi lang dapat panoorin kundi pag-isipan. Hanggang sa muli, ingatan natin ang kalikasan. Ingatan natin ang isa't isa. God bless.